Princess Higa na sobrang bait. Sana wag ka na lang naging mabait, girl. Inapuso ka, girl. Ang bait ko. Ang bait-bait ko, guys. Kaya pala tayo ginagago. Kaya pala ako ginago. Kaya pala ako inapak-apakan. Kaya pala ako niloloko. Kaya pala ako pinagsasawalang bahala kasi ang bait ko. Hi, guys. Hindi na talaga ako nagtrabaho ngayon, guys. Time check, 2:32 na. Nakita ko sa inyo. 2:32. Gusto ko sanang matulog. Si Auntie Christine ay pumasok sa kwarto dahil sabi niya, tatabihan niya daw yung mga bata para makapagpahinga daw ako. Alauna yun, guys. Naligo lang ako and then gusto ko magpahinga pero tumulo yung aircon. So, pinatawag ko yung gagawa. Pumunta naman sila agad at ngayon nga ay naayos na. Hindi pala nila nalagay ng maayos yung drain. Kaya siya natulo. Tapos ang dami pang langaw ngayong araw na to, guys. Mga 1 oras din akong ikot ng ikot kakapatayo. Yan naman, may isa na naman. So, ayan. Flex lang na akin. Flex ko lang itong aking mga anak na apaka-cute. Si Chico, si Calvi, si Kuya Kahil at si Mayumi at syempre si Princess Higa na sobrang bait. Sana wag ka na lang naging mabait, girl. Inapuso ka, girl. Marami akong kilala, girl, na maldita. Parang, girl, maldita, sumpungin, dragon na mga babae. Mahal na mahal sila ng mga lalaki nila, girl. Pero ikaw, bait-bait mo. Ilang beses kang niloko. Natatawa ako, guys. Oy, regards nga pala sa anak kong babae. Huwag kang mag-alala. Ayun, anak ko, guys. May chance pa tayo. Kasi si Mayumi nagpapakita ng pagkamaldita, pagka-matel-matel. Hinahayaan ko kasi gusto kong lumaki siyang merong attitude. So, natatawa ako dahil habang ako nga ay nagpapahinga, nagkaroon ako ng reflection. Pero bago ang lahat, wait, nasa na ba yung aklat na naiwan ni Kahil dito? Binili ng tatay niya. May gusto akong i-share sa inyo doon na messages. Pero natatawa nga ako kasi nagkaroon ako ng reflection. Ang reflection ko is, feeling ko, ang bait ko. Binabasa ko itong mga messages na reply ko sa aking ex. At ilang beses ko siyang binasa. Yung reply ko, ha, ang bait ko. Ang bait-bait ko, guys. Kaya pala tayo ginagago. Kaya pala ako ginago. Kaya pala ako inapak-apakan. Kaya pala ako niloloko. Kaya pala ako pinagsasawalang bahala kasi ang bait ko. Compared sa mga babaeng kilala ko na yung marriage nila umabot ng 10 taon, 13 years, 15 years, 20 years. Etong mga babae na to kaibigan ko, guys. Pero grabe, parang sobra pa sa dragon. Yung nanginginig sa takot yung mga partner nila. Dapat siguro ganun din ako, no? Siguro mas effective. Siguro mas effective kapag ikaw yung klase ng babae na paggalit ka talagang, sorry sa word. Yung paggalit ka parang walang bukas. Kasi parang sobrang bait ko. Papakita ko sa inyo yung sabihan ko kayo mamaya dun sa mga reply ng ex ko at ano yung ni-reply ko. Ang bait ko, guys. Pero sinabihan ko naman ang sarili ko na titingnan ko kung hanggang saan ang kakayanin ng aking bait ngayon sa mga panahon na to. Pero nakita ko sa mga sitwasyon ngayon, sa mga nababiral, ng mga babae, niloloko, ano din sila kasi mabait din. Mabait, maalaga, mapagbigay. Pag mapagbigay ka naman sa partner mo, may mga lalaki din na tanggap lang ng tanggap. May mga lalaki din na nagiging tamad. May mga lalaki din na hindi na sila nag-exert ng effort para gawin pa nila yung best nila para mag-provide kasi ginagawa na ng babae. Naging Disney princess etong mga lalaki. Kaya itong mga lalaki naman na iba naghahanap ng female energy. Gusto nila sa babae, yung babaeng babae. Paano magiging babae? Paano magkakaroon ng feminine energy? Yung isang babae, kung hindi ka marunong maghanap ng pera para mag-provide. Paano magkakaroon ng feminine energy ang isang babae kung yung sirang pinto ng bahay nyo na inabot na ng 1 buwan, hindi mo man lang maayos? Paano magkaroon ng feminine energy ang babae kung yung inuutos niya sa iyo na gagawin mo na pwede mo namang gawin sa 1 minuto, 5 minuto, lagi mong pinagpapabukas?
Hanggang nainis na yung babae, siya na yung gumawa. Hinahanapan ang babae ng feminine energy. Pero yung mga lalaki natin ngayon, masyadong pa-Disney princess naman. Kaya nga ito anak ko si Mayumi guys, nakitaan ko siya ng attitude. Hindi ko siya tinuturuan na wag mag-attitude. Mag-attitude ka girl. Mag-attitude ka. Ginaganon ko yung anak ko, bahala na. Mabuti nga yung may attitude ka. Wag kang tumulad sa akin. Napakabait ko. Ang bait ko. Ang daming instances na pwede naman akong maging yawa. Guys, pero ang bait ko, pinili ko maging mabait. At dahil mabait ako, iniisi-isi lang ako. Okay? So mamaya, kwentuhan ko kayo ng mga instances na natatawa talaga ako. Kahit yung mga recent na pag-uusap namin ni ex, ang bait ko mag-reply. Ewan ko ba, bakit ba? Dapat siguro medyo, dapat may pagka-demonyo dapat mag-reply yung babae. May pagka-demonyo mag-react dapat. Para hindi naman mag-ano yung lalaki, hindi manganad ba? Ano ba yung manganad sa Tagalog? Guys, tulungan nyo nga ako. Hindi siya ano ba? Nahirapan ako. At sa ilang instances na na-prove ko na ako ay sobrang bait dahil ako ay inaabuso. Inaabuso yung aking kabaitan, pinagpapawalang bahala yung aking mga sinasabi, yung aking posisyon, kung nasan man yung posisyon ko, dahil alam nila na hindi ako basta-basta nagagalit talaga. Pero I really did not want to change myself. Pero sometimes naiisip ko, Batong kaibigan ko na to, parang may pagkademonyita to, pero bakit 15 years yung asawa niya sa kanya, tapos ang bait-bait. Ang bait-bait ng husband niya, ang bait-bait na talagang takot na takot sa sa babae, ganun. Ano ba, tinutukan mo ba yan ng tinidor? Tinapunan mo ba yan ng ng malaking kaldero? Anong ginawa mo? Kung hindi pa sana huli mag-training, magte-training ako guys, pero wala din kasi akong balak. Kung may balak pa ako siguro, magte-training ako paano maging demonyitang partner. Kasi ayoko maging mabait na partner. Gusto ko maging mabait na kapatid Gusto ko maging mabait na kaibigan. Pero kaibigan ko kasi kukonti lang. Pero ayoko na maging mabait na partner. Ayoko na mabait na jowa. Pag naging jowa ako ni Poncio Pilato, hindi ako mabait. Hindi ako magiging mabait. Promise ko yan sa inyo. Magiging ako guys. Sa Bisaya kasi ang sarap sabihin ako. At anyway, ayan nga. Hindi ko nga alam bakit may 608,000 dyan, total reach. Akala ko 608,000 yung laman ng bangko ko, hindi pa. Sana all, no? Parang may 608,000 pesos sa bangko. Pero feeling ko sa Facebook ko yan. Ata. So, ayan, ako muna nagpapahinga dito para maramdaman ko naman tong bahay ko, guys. Maramdaman ko naman itong aking pinagpaguran. Maramdaman ko naman itong aking binabayaran buwan-buwan. Alam nyo ba, sa kasagsagan na wala akong pera, guys, dalawang bagay yung iniisip ko. Una, pagkain na masarap. Pizza na may 4 na cheese. Sangyup na merong maanghang na sabaw. Ano pa bang masarap na pagkain? Croissant. Tapos, mga dessert na masasarap. Another thing na pinaglalawayan kapag ako ay walang-walang pera talaga. Mga gamit sa bahay, ganun, mga tawag nito. Gamit sa bahay, mga pang-renovate. Ngayon, wala akong pera, kakabayad lang natin ng mga bills. Iniisip ko agad, palitan yung kulay ng ng dingding, palitan ko yung bedsheet, tapos yung mga pillowcases. Iniisip ko maglagay ng bagong feature sa wall. Iniisip ko agad, palitan na ng bagong kulay ang labas ng bahay. Nag-iisip na ako ng pampagate, nag-iisip na ako ng pampatiles sa labas. Dami kong iniisip, pero alam ko talagang yan, nag-i-ignite yan siya kapag mga katapusan ng buwan. Yung walang natitira sa akin kasi binabayad ko lahat sa bills. At syempre una kong binayaran ay yung bahay kasi nakapag-grocery naman ako bago ako nagbayad ng bahay. Nag-grocery na ako ng kailangan namin dito. Pagkain ng mga anak ko, gatas nila, Yakult, diaper ni Mayumi, ang pagkain gulay namin ni Auntie, isda namin ni Auntie, itlog, bigas,
pangluto namin ni auntie, yun pinaka-importante yun, wifi, kasi si auntie kailangan may wifi para i-ano siya ng pamilya niya. Ako din wifi, trabaho ko dito, para naman akong iiyak. Tapos ano pa, yun lang naman yata, nagbayad naman ako sa eskwelahan ni Chico, magbabayad na lang ako sa eskwelahan ni Calby. Binili ko na yung requirements ni Chico para sa school. Meron pala silang project na carpentry tools, gardening tools, music instrument daw. Malapit ako natakot dun sa requirements ni Chico, guys. Buti na lang merong naka-open close parenthesis tapos nakalagay dun plastic. Kaya nakabili ako ng mga laruan. And ano pa ba? Nabayaran na natin yung visa ni Auntie Christine sa awa ng Diyos. Kasi hindi pwede talaga, guys. Hindi pwede na hindi mabayaran yung visa ni Auntie. Otherwise, baka makulong po ako at makulong din siya. Ayaw nating makulong. So, dapat updated po yung visa ni Auntie. Ano pa ba ang wala? Ang hindi ko nila nagagawa is yung kuryente at saka yung bayad sa sasakyan. Ayan, yung iba pwede na lang yung pang araw-araw namin, mga benta ko, ganun, pwede na yun. Para naman akong iiyak. So, alas 3 na ng hapon, maya-maya lalabas na yan si auntie, mag-walking na sila ng mga bata. Ako'y na-satisfied, nagpasalamat ko kay auntie at binigyan niya ako ng oras na makapagpahinga kasi alam niya na hindi ako nakakatulog talaga pag ang mga bata ay maingay. Pero si Mayumi kasi hindi sila sabay natutulog, kaya ayan, wala lang naman. Alam nyo guys, ano nangyari recently? Sabi ko sa inyo, namigay ako ng mga gamit. Ngayon ko lang na-realize na hindi nga pala talaga ako maarte. Kasi, buksan natin tong aking cabinet. Ang cabinet ko guys, ang damit ko paulit-ulit lang. Eto, mag-iisang taon na yan. Lagi nyo nakikita ang suot ko. Eto, mag-iisang taon na ng pantulog ko. Eto, pantulog ko, parang mga 3 set yan sila. Ayan. Mag-iisang taon na din sa akin yan, galing sa Mayumi Thailand Closet. Eto, bago lang to, galing sa Mayumi Thailand Closet kasi nabasa ako ng ulan. Eto, sa Thailand pa to galing, mag-iisang taon na din. Ayan, Mayumi Thailand Closet, Mayumi Thailand Closet. Eto, sa Africa ko pa to nabili. Etong damit na to. Hindi ko siya ma-let go kasi sa Africa pa yan nang galing. Eto naman sa Bali, Indonesia nang galing. Tapos, eto, uniform ko sa Labalabi. Ayan, kukonti lang yung aking damit pala. Oh. Tapos, isang set na para sa airport pag nagbabiyahe. Cargo pants kapag feel ko na marami akong lakad na dapat nakapants ako yan. Konti lang guys, yan lang yung gamit ko. Hindi talaga yung iba kasi may gamit dito, may gamit dun, may gamit dun. 2 cabinet. Ako ito lang. Pagka sumobra na dito yung damit ko, kailangan ko na siyang bawasan. Kailangan na akong mag-let go. So yan yung aking rule of thumb sa aking sarili. Pag hindi na nagkasya sa hanger, kailangan magbawas. Then yan, bedsheet na yan. Bedsheet na yan sa kabila. Then, dito naman na side, mga kumot na extra, mga towel. Eto, ano ko pa yan, ihiwalay ko pa to mga gamit ni Kuya Kahil na naiwan. Mga swimsuit at saka exercise top. Then, dito, mga underpants, underwear. Then, sa baba, mga medyas. And then, dito, jacket. Mga jacket ko na ginagamit pag lumalabas ako. Yan lang, guys. Very simple lang talaga. Ayan. So, yun lang talaga yung gamit ko. Sino ba nagpatong yan dito? Dapat kasi ngayon, Sabado, nag-schedule dapat ako today na mamimigay ng flyers sa mga subdivision malapit dito sa amin. Pero, hindi ako natuloy kasi yung nagkaroon ng personal, reason, personal leave. Si Josel, ganun din. So, sabi ko, sige, hindi na muna ako magtatrabaho kasi sunod-sunod na yung paghahanap buhay ko. Parang napagod na sa akin yung mga viewers, kakaulit ng boses ko sa live selling. So, hindi na muna ako nagbenta ngayong araw. And, ayan, dito na muna ako sa bahay. Gusto ko nga muna magpahinga para mamaya makapag-walking kami ng mga bata. Meron pa naman ako mga 30 minutes to 1 hour pa na pahinga, guys. So, ako muna i-idlip and then I guess I'll see you guys mamaya kapag nag-walking kami, sasama ko kayo.
Let me see. She put it on her own. I was in the toilet, then she went to see me. Then I said, you go to auntie and show. Wow. Bye. Bye. Wow. So show auntie your shoes. Very pretty, no? See? Go. Let me see. Show auntie. Let me see. Mhm. Wow. Wow. Finally, it fits. Wow. My nose breathes. Masus. Say bye-bye. Bye. What are you going to bring for me? What are you going to bring for me? Wala. What? Say wala. Wala. Ay na, sit outside na. Dali na. Auntie, you warm the gonja. We sit here outside and eat our gonja with our coffee. Mayumi, Django, ano? Up. Walk slowly. Come, Chico. Let's go outside. Dali na, dali na. Yeah, you can. Bring your sword. Wow, Mayumi. Oh. Wow. Slowly lang. Naku po. Oh. Dahan-dahan. Sige. Saan ka? Ayun na. Hi. Saan ka? Dito lang. Parang mabigat na naman yung diaper mo. Hala. Ano nangyari dyan? Hala. Ay, no. Dito lang, Mayumi. Ang bigat yung diaper niya. Kakapalit lang namin ng diaper eh. Are we an item? Girl, quit playing. We were just friends. What are you saying? Bilis niya na maglakad. Dahan-dahan lang naman, oy. Chico, ano yung nasa likod mo? Sword, espada. Espada. Kama yun. Now the dog is so scared. The dog is so scared of you. Because you're Pedro Penduko. Chico, you're funny. Come. Come on. Nakakaburyong naman sa loob ng bahay. Oy, oh, kita mo, may pahawak-hawak pa ng kamay sa likod. Akala mo naman si Lola Aling. Si Lola Aling ng probinsya. Dito tayo. Dito tayo, nak. Dito. Dito. Nagdaradalag, espada. Up. Mamaya lang kaya I'm following your sister. Oh, where your sister goes, I go. Oh, tara, Yumi, tara. Sus, prinsesa ka pa din ba? Dito na. Oh. Come, Chico, dito. Mayumi, dito. Wag na dyan, kay may mga ano dyan, may amorseko. Matusok ka. Oh. Tagal ko din tinago yung tsinelas na yan. Sa wakas, nagkasya na din. Mas 4 na. Oh. Wait, which one do you want to fight? Ang cute ni Chico. Buong araw niya nang suot yung espada.
Oh, electricity yan. Dito tayo, Mayumi. Dito tayo, Mayumi. Dito. Mayumi, dito lang. Puno ng bahay dito, guys, oh. Ang ganda na talaga dito magnegosyo. Ano kaya magandang inegosyo dito? Ay, mababa lang sana yung kapital. Oh, ang dami na, oh. Puno na, oh. Sarap magtindahan. Magtindahan na lang kaya tayo. Ay, naku, kung may pera lang ako, guys. Sana lumipat na sila sabay-sabay, no? Ang sarap mag-ano dito ng, at least mayroon tayong ano dito, negosyo sa bahay. Wag dyan, anak, kayo may aso dyan. Dito tayo. Oo, pero wala na yan. Oh! Na. Ito na. Sorry. Now the dog is scared of Chico na. Yo. Meron itong kapitbahay namin, puti lahat yung kanyang yung kanyang gate. Tapos isang sliding lang pala, inisan niya na lang para sa human gate at saka car gate. Parang ganito lang din yung plano ko sa akin, oh. Wag yan, ibalik mo yan, yan sa atin. Hala, gilagyan niya to ng plastic, pero lumusot pa din yung mga damo. Grabe talaga tong mga damo na to, oh. May pagka-demonyo din. Lumulusot pa din siya. Kam, tara, dito tayo. Dito tayo. Mayumi, tara. Mayumi. Dito na. Shh. Mayumi. Tara. Kaya si Mayumi kapag may mga tao pala na lumalapit sa anak ko, tapos tinitingnan niya kasi hindi niya kilala, tapos gusto siyang kunin, tapos hindi siya madaling kunin. Kasi hindi kita kilala eh. Hindi naman tayo nagkaroon ng ng relasyon. Wala naman tayong, hindi naman tayo close. Ganon yung dating ng anak kong babae, malditahin. Talagang proud na proud ako sa kanya. Dapat ganon. Magkaroon siya ng attitude. Hindi naman, nilulugar naman. Siyempre tuturuan natin ng magandang asal. Pero tuturuan ko siya maging matigas sa sa kanyang edad. Yung you don't settle baga. Kaya dapat yung mga ninang ni Mayumi, yung mga may lahing may dugong may dugong demonita. Para maturuan siya. Oh. You left auntie, you did not call your auntie. Why did you walk away? Dito lang tayo, oh. Walk mo. Wag lang dun kay maraming tao dun. Dito lang tayo mag-walk. Oh, dito naman, oh. You know yung aso, oh. The dog is scared of Chico because Chico showed the sword. Tara na, dito tayo. Mayumi, tara. Wala akong pera. I'll go get it, okay? Just wait here. Meron man tayong pagkain sa bahay. May Yakult doon, may bread, may gonja. I don't want bread. I don't want gonja. I don't want frita. And I don't want crackers. Ay, naku. I just want something to eat. Like what? Like something not sweet. Like what exactly? Mom, I show you. What's that? Spada. He said spada. Mom said, no, not spada. Sa tingin ko yung mga gastos ko sa gate natin, guys, if ever, kapag may gate tayo, siguro nasa nasa 30,000 pesos pa siguro yung gate. Tapos na naman kasi siya sa gilid, sa harap na lang. So, yung bayad sa labor, tsaka yung materyales, siguro nasa 30,000 pa yung gagastusin, no? Kaya nga iniisip ko, yung ilalagay muna is yung halfway lang muna kapag hindi natapos next time ulit. Pero at least malagyan na siya ng bakod ba.
So, dalawang klase. Merong isa na separate yung door para sa tao at saka sa sasakyan. Merong isa na pinag-isa lang siya. Marami ditong gate eh. Maglakad-lakad tayo. Tingnan natin yung mga gate ng iba. Ay, wag na lang siguro. Baka pagalitan tayo. Yes! Look at me. Uh, ano yan? Huh? Louis did walk. Whoa, who said that? Louis. Wala. Oh, wow, what a nice rainbow. There, oh Chico, rainbow up in the sky. Diba? Wait lang, there's something. And then, It's falling down. it's falling down because it's a hula hoop. One more time. 1, 2, 3, go. Wow! Ay. Alright, I'm coming. Come, Ayumi, you're sweating. Pa. Come. Also, how do you walk, be? How do you walk? Hi, guys. Hi, friend. See you later, friend. Let's look. You said cheese. Yeah. This time I'm gonna say straight. Ikaw, saan ka? Dito ka lang. Ha? Saan ka punta? Pawis ka na oh. Saan ka pala galing pala? Ha? Saan ka pala galing? Ano nangyari? What happened? What happened? Sorry, don't jump anymore. You twist your neck. No, I did not. So, This happened a minute ago when I was walking. so bakit ouch? Ah, okay. Say shit. Shit. Maybe I'm going inside. Say shit. Maybe. Should I go to the hospital? Hindi. Why? No need. Mom, why do I always feel sleepy? Ah, maybe because you're tired from today. You're going to sleep mamaya. No, that's not what happened. Shit. 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 Mom, no, that's not what really happened. I used to sleep and today something's really making me sleep. That's good. That means your brain is healthy from drinking milk. Diba? Nagainom ka ng gatas? Then that made you sleepy. Even me. The doctor said when you take gatas, mas sleepy ka. Look, Mom, look, why do you even pour water? Now I can't jump. Time check guys, alas 6. Maganda pala mag-walking pag 5 p.m. Akala ko 4:30 pero kanina mainit pa talaga siya. Pawis na pawis yung mga bata pero 5 p.m. relaxing na. At ngayon alas 6 na, umalis na si Madam Ten Gibbs. Nag-walking kami saglit. Kasi dito may bahay yung kapatid ko, maliliit na bahay din doon sa gilid. Pinalagyan na nila ng pader. Ano lang yan anak? Langgam, ants. Pinalagyan nila ng pader at saka gate. So sabi ko ako na din susunod kasi lalagyan ko din ng pader dito at saka gate. Dahan-dahan lang muna para ma-secure nga ang mga bata. So pumasok na si auntie, galing walking. Calby, you can stop. Pumasok na si auntie, nagluto na siya ng paksiw for dinner. So, ang mga bata gusto pa magstay sa labas. So, okay lang naman. Dito lang muna ako sa labas. Tingnan-tingnan ko muna sila. Bukas, hindi ako nagtrabaho today, Saturday. Pero baka bukas, Sunday, magtatrabaho ako, guys. Dahil kailangan kong puntahan ang aking laundry shop. Anyway, nasabi ko nga sa inyo na napansin ko guys na ako ibang level ng kabaitan. Hindi naman sa mabait na mabait talaga bongga. Pero i-compare mo ko sa ibang mga babae. Wala man kasi akong libog guys. So ngayon nagsabi yung mga kaibigan ko na mga demonito, demonita na mga kaibigan ko. Hindi ko sinasabing demonita na talagang literal ha. Pero alam mo yun, may mga attitude na mga kilala ko talaga. Sa tingin nila kasi sa akin mabait. Sabi nila, princess mabait ka kasi, kaya yan, inaapuso ka, ganon. Hindi lang iisang kaibigan nagsabi, madami na kayo if you know who you are. But thank you for saying that. It's really good for me na marinig yung ganong salita kasi somehow I see the sense of it. And minsan kasi naiisip ko guys, may galit na walang patutunguhan.
may gigil na walang kwenta. Pero may mga oras na yung galit mo, pag ginawan mo ng action yun, salita yun, Mayumi! 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 Wag na. Wag na kayo nag-ano ka. Pa. Give her Flita. Ha? Give her Flita. A few moments later. So, bigyan ko kayo ng isang example ha. Nung nag-communicate na, nagsimula na kami mag-usap ng aking ex, ay nagsabi nga siya na pagod na siya, gusto niya nang mag-resign sa trabaho, so gusto niya mag-focus sa negosyo, at plano niya na i-hire ako para magtrabaho at maging parte nga nitong travel and tours. Alam nyo ba guys, matagal ako nag-reply kasi yung una kong naramdaman galit. Galit dahil, ang kapal naman talaga ng mukha mo. Sobrang kapal, alam mo yun. Pero, oy, Chico. Wala na, basa na ang upuan. Yung galit. Pero in the end, hindi ko pinairal yung galit ko. Instead, I really wanted to have a healthy conversation. And yung conversation na merong sense. Kung ano ba talaga yung punto, kung bakit ko binigay yung aking contact. So sabi ko nga sa kanya is, maayos naman yung sagot ko. Sabi ko sa kanya, hindi ako ready na makipag-usap tungkol sa ibang bagay kung hindi tungkol sa mga bata. Hindi ako ready na gumawa ng kahit na anong bagay or magtrabaho ng kahit na anong trabaho kung hindi yan para sa mga bata. Okay? So unless there is a solution tungkol sa pag-provide at pagsustento sa mga bata, wala akong comment sa ibang topic. Yun yung sagot ko. Pero maayos kong sinabi. Maayos kong sinabi at direkta kong sinabi. Kasi isipin mo guys, pag ikaw nagalit, pag ikaw pinairal mo yung galit mo, anong point? Kunyari, sasabihin ko na you can go to hell for all I care, ganun sasabihin ko. Or magsasabi ako ng mga bad words, or magsasabi ako, or mumurahin ko siya, or magpapadala ako ng voice message na galit ako. Is it going to give us the solution that we need? Is it going to derive to somewhere na beneficial para sa mga anak ko? Diba hindi? So ngayon, I really communicated myself properly and well. Nasabi ko, naiintindihan ko at naririnig ko kung anong sinasabi mo. Pero sa ngayon, hindi ako makakapag-isip para dyan kasi yung focus ko ay yung para sa mga bata. Ano at paano mo mapoprovidean at masusustentuhan ang mga bata. If you're not going to behave, I'm gonna pull this water. Diba sabi ko, leave the water down so you can keep it. Calvin, no umbrella. Walang umbrella dito kay matusok si Mayumi niyan. So, sabi ko sa kanya, naiintindihan ko at naririnig ko yung gusto niyang iparating. So, sabi ko, naiintindihan ko yung gusto niyang iparating pero wala akong energy para doon. Ang akin ay gusto ko munang marinig galing sa kanya kung ano yung solusyon niya para sa pagsustento sa mga bata. Imagine guys, para paulit-ulit mo yung sabihin. Actually, hindi mo na kailangang ulit-uliting sabihin yan eh. Kasi matanda na yung kausap mo at may utak naman, may pinag-aralan naman. Talaga lang, gusto ka lang talagang pahirapan. Kung ano man yung punto niya, okay, kung ano man yung punto niya, gusto niyang gawin, ang naapektuhan lang doon ang mga bata. Kasi sa away ng mga matatanda, sa away ng isang mag-asawa, sa isang relasyon na or pamilya na nasira, yung mga susunod nyo na magiging desisyon, yun ay either ikakabuti ng mga bata or ikakasakit ng mga anak mo. Okay? So nakikita ko kung saan siya papunta, kung saan niya gustong pumunta. And I promised myself na bibigyan ko to ulit ng ikalawa or ikaapat or ikapito, ikawalo, ika-14 na pagkakataon para pakinggan. Pero right now we are not in a very good side, but still humihingi naman ako ng sign eh. Humihingi ako ng sign kay Lord na hanggang saan, hanggang kailan, hanggang kailan ako magpapasensya or talaga bang ililibing ko na lang siya sa utak ko at ililibing ko na lang siya sa alam mo yun, ililibing mo na lang yung kanyang existence baga. Okay? Kasi parang wala din naman eh. Minsan nga mabuti pa yung mga mga kaluluwa nagpaparamdam pa.
So, yung mga anak ko, guys. Come on, come on. Yeah. So, mamaya, pagod na naman yan sila.